hindi kayo naniniwala na galing kayo sa unggoy, ano? Mabuti naman. At pag may guro na nagsasabi na galing siya sa unggoy, obserbahan nyo yung guro. Pagmasdan nyo, baka naman mukha siyang Unggoy. Pag sinabi ng teacher na galing siya sa unggoy, baka naman. Pagmasdan nyo lang, amoy Unggoy. unggoy. At pag may nagsabi na guro na galing siya sa unggoy, pagmasdan nyo rin, baka rin naman ang asal niya ay asal Unggoy. unggoy. Pero nakita ko yung mga teachers ninyo, ang gaganda, ang babait pa. Wala sa kanila mukhang unggoy, wala sa kanila amoy unggoy, at wala sa kanila nag-aasal ng unggoy. Ang totoo niyan, nilikha ng Diyos ang tao. Katulad nito, isang tali, iisa rin ang layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. At yan ay upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Para kapag gusto natin pumunta sa Kanya, pwede tayong lumapit. Kaya lang, alam nyo ba, na dahil sa kasalanan, ang relasyon na yan ay naputol. Kaya yung isang tali naging dalawa. At mula noon hanggang ngayon, ang tao ay gumagawa ng kanyang sariling kaparaanan upang maibalik ang nasirang relasyon. Sa palagay ninyo, naibalik kaya ang tamang relasyon? Mukhang okay naman, ano? Kaya lang may problema. May buhol sa gitna. At ang buhol sa gitna ay simbolo ng ating kasalanan. Nagkasala tayo. Kaya gusto man ng tao pumunta sa Diyos, hindi na pwede. Bakit? May kasalanan. Pero alam nyo ba, na sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino yan? Si Jesus. Very good. Si Jesus ay pumunta dito sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi para takpan ng kasalanan, kasi kung tatakpan lang natin, nandyan pa yan, di ba? Nandyan pa rin. Pero alam nyo ba, si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil sa kasalanan na kanyang ginawa, kundi dahil sa kasalanan natin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tubusin ang ating mga kasalanan. Para muli